Hi guys! Another budol today. So, papakita ko sa inyo today yung mga gamit na binili namin sa IKEA, pero gagamitin namin for camping. Kasi hindi kami masyadong bumibili sa mga camping brands talaga. Kasi pricey. Alam naman natin na mas pricey yun. Siguro, in the future na lang yun. Pagka may budget na talaga. So ngayon, ito yung mga binili namin sa IKEA na hindi siya in-advertise as camping essentials ni IKEA, pero pwede mo pa rin naman siyang gamitin pang camp, 'di ba? So depende naman sa yun kung paano mo siya gagamitin. So papakita ko sa inyo kung alin yung mga binili namin na pwedeng gamitin sa camping. Let's go. Okay, so una sa aming listahan itong kitchenware. So, etong mga bowls na yan and etong plates. Yan. So, lahat to ay made from plastic. So, magaan siya. Hindi siya mabigat sa ating mga daladalahin for camping. Actually, ito kasi, pang, ano to pang kids. Pero pwede mo naman siya i-repurpose na lagay ng soup for camping, di ba? So, marami kaming ganito. Dalawa lang yung pinakita ko sa inyo. And then, yung plates ni IKEA na plastic siya. So, magaan siya, pero makapal at the same time. And, tada! Sangkalan, chopping board. So, ito, merong maliit, ito, and merong mas malaki. So, compact siya, hindi siya ganun kakain ng malaking space, and mura. Yan. Tapos, itong drying mat. Ang nagustuhan ko dito kasi foldable siya. So, kapag gagamitin mo na siya, kasi gagamitin ko to pang lagay sa table. Para din paghugas, dito ipapatong, i-absorb niya. Ang gusto ko dito kasi, pag itatabi mo na, natitiklop siya. So, hindi siya kakain ng space. Tapos, yeah, itong dalawa. So, may bagong labas si IKEA na maliliit na sandok. So, dalawa na siya, isang curved and isang parang spatula. Mas maliit siya kaysa dun sa original na sandok nila na mga wooden. And, oops, itong plastic na pang-ano ng kanin. Tapos, etong ating cork na patungan ng mga kaserola. So, tatlo na yan sa loob and malaki siya. And kaya ako siya nagustuhan for camping kasi magaan, gawa sa cork. Ayan. And etong floor mat. Ayan. So, ilalagay ko to dun sa may labas ng tent. Maganda siya kasi rubberized yung ilalim, so hindi siya madulas. Not sure kung kita sa camera, pero medyo ano siya, parang sticky yung feeling niya, pero hindi siya dumidikit sa kamay. Pero ano siya, parang rubberized siya. So again, hindi siya dudulas, lalo na kapag umuulan-ulan. So bago ko ilagay ito, lalagyan ko na ganito sa ilalim. This one. Yeah. Yan. So eto, made of hard plastic. Ayan siya. Yan. So ilalagay ko to doon sa labas ng tent. Para kapag maulan, dito nyo iiwan yung mga tsinelas ninyo. And kung sakaling magkaroon man ng puddle, hindi malulubog or masusok yung mga tsinelas nyo sa labas. Tapos, para hindi madulas or para hindi masyadong basang-basa naman, para hindi naman siya madulas kapag inapakan. Yan. So, yun yung para sa labas ng tent. Tapos, ito. So, ano siya? Hindi siya pwedeng upuan. Hindi ito yung katulad ng heavy duty na ginagamit na patungan ng storage boxes. Hindi ito yun ha. Huwag natin siyang papatungan ng masyadong mabigat. So, magkamukha lang sila kasi ganito siya. O, nabibend yung ilalim. I mean yung mga paa. Tapos, nagiging one piece siya na ganyan. Okay? Pero, again, hindi siya pwede sa mabigat. So, patungan lang to ng mga additional kitchen stuff ko. So, baka ipatong ko lang dito yung mga gulay. So, idadagdag ko siya, ipapatong ko siya dun sa ibabaw ng aking lamesa. Tapos, this one. Tada! Kita nyo medyo marumi na siya kasi ginamit na namin siya sa nakaraang camping namin. So, ito yung mga storage plastic nila IKEA.
And may iba-iba silang sizes. So makikita nyo nandito na yung picnic mat namin and yung guidelines. Hindi ko gusto bilhin yung mga parang bag na type ng lagay ng guidelines and mga pegs. Kasi pag umuulan, napuputikan yung parang pinakang tela niya. So gusto ko hard plastic. So ito yung ginagamit namin para lagayan ng mga pegs, guidelines, and ito yung tusukan ng pole. Pero heads up lang, hindi siya yung talagang heavy duty na storage box katulad nung mga iba't ibang brands na hindi ko nababanggitin. So ito pang magaan lang siya. Bakit? Tignan niyo yung nangyari last time. Nabasag siya. Ayan. Kasi nabagsak ko. Mali ko din naman kasi nabagsak ko siya. So hindi siya pang heavy duty na ganong type ng nalagayan. So again, pang magagaan lang siya na bagay. Kaya hindi ko na siya paglalagyan ng mabibigat. Lalagay ko lang yung mga tali ng rope, picnic mat, and yung mga pegs. And lastly, eto, papakita ko sa inyo. Lagayan siya ng, ginamit ko siyang lagayan ng mga kumot at beddings. So, isa siyang malaking plastic bag na parang sako. Ayan siya. Pero may zipper. Yun yung gusto ko sa kanya kasi matibay siya. And kapag ka hindi mo na siya gagamitin, natitiklop siya ng manipis na manipis kasi nga plastic lang siya. So ayan, ganyan siya kakapal. Ganyan siya kakapal sa gilid. And may plastic siya paikot para madali mong makuha yung gamit. So ayun lang muna for now guys. Marami pa kaming kulang na camping gears. And hopefully tumigil na tong maulan na panahon na 'to para makapag-camping na ulit kami and sana soon makasama na rin kami sa mga grupo ng mga campers lalo dito sa South area. Kasi sobrang interested kaming matuto and maka-experience ng more campings pa matapos lang 'tong tag-ulan na 'to kasi ang hirap mag-camp ng malakas ang ulan lalo na kapag may toddler. So yun lang guys, kung nakarating ka sa hanggang dulo ng video na 'to, maraming salamat and please follow and comment in this video kung meron kayong mga suggestions or questions. Mag-comment lang kayo sa baba. Yun lang guys. Thank you. Bye.